Awit ang pangalan na Lisa Marcos sa away ng dalawang opisyal ng Bureau of Immigration. Bakit kaya mga kababayan po natin? Magandang araw sa atin lahat at yan po yung ating pag-uusapan. At bago tayo magsimula, huwag kalimutan i-like ang video ito mga kababayan. Nag-aaway po yung dalawang opisyal ng Bureau of Immigration at tila ba nagpapalakasan po silang dalawa kay Lisa Araneta Marcos na asawa naman ni Bongbong Marcos. At mukhang totoo nga ang sinasabi ni Amy Marcos, mga kababayan, na tila ba ang nagpapatakbo ng ating bansa ay si Lisa at si Tamba, si Lalay at si Lolong. Bakit naman, mga kababayan po natin, kailangan magpalakasan ng dalawang ito ay Lisa Marcos? Ano ang trabaho ni Lisa Marcos? Bakit po sila sumisipsip? At ano ang pinag-aawayan ng dalawang opisyal na ito? Pera? Malamang dahil Bureau of Immigration yan. Tara, mga kababayan natin, panoorin natin ito. Ang bangayan sa pagitan ng dalawang mataas na opisyal sa Bureau of Immigration. Nakalagkad na rin si First Lady Liza Araneta Marcos sa alitan. Agoy! Iba ka talaga, Ma'am Shi. Patuloy na umiinit at lumalalim ang bangayan sa pagitan ni Immigration Chief Joel Anthony Viado at BI Board of Special Inquiry Executive Chairman Gilberto Ripizo, dumarami naman ang nadadamay sa kontrobersiya. Sa katunayan, nakarating na sa tanggapan ni First Lady Liza Araneta Marcos ang batuhan ng mga aligasyon ng dalawang opisyal. Sa kanyang sulat kay Viado, inakusahan ni Ripizo si Commissioner na sinisiraan siya kay First Lady. Gusto raw ni Viado na sibakin siya bilang hepe ng Board of Special Inquiry at ilipat siya ng ibang departamento. O di ba? Ito na sinasabi natin mga kababayan na talagang si Lisa Marcos, no, ay talagang involved sa mga appointee ni Marcos Jr. At ito rin po yung pinasabog noon, no, ni Attorney Vic Rodriguez. Na umano'y yung mga na-appoint na mga cabinet secretary ni Marcos Jr. ang may desisyon at ang kanilang nilalapitan, sinisipsipan kumbaga, ay si Lisa Marcos. Kaya nga nagkaroon ng hindi magandang relasyon, hindi magandang pakikitungo si Lisa Marcos dito kay Atty. Vic Rodriguez dahil hindi pala pumapayag si Atty. Vic Rodriguez na papasokin ni Lisa Marcos ang sino man na cabinet secretary na gusto niya kung hindi naman pasado at wala namang kakayanan na magpapatakbo ng ahensya na gusto niyang makuha bilang cabinet secretary. Yan po yung sinasabi ni Atty. Vic Rodriguez. Ngunit alam nyo ba mga kababayan po natin, no? Nung ibinulgar po ito ni Atty. Vic Rodriguez at sinulat sa kanyang libro, abay grabe po yung mga batikos at mga pag-resback nila kay Atty. Vic Rodriguez at siniraan ng siniraan ang isang magaling na abogado, no, at nilabasan ng iba't ibang propaganda. O, nandyan pa nga yung sugar fiasco, no, nakalaunan ay nalaman na si Atty. Vic Rodriguez pala ang dahilan kung bakit sila nahuli dahil ginawa ng paraan ni Atty. Vic Rodriguez na may sumbong ang mga ito. Diba? No, mayroon pang sinasabi, tumatanggap daw si Atty. Vic Rodriguez ng pera kung gusto mong pumasok bilang cabinet secretary. Yan po is, ano nila, paninira din po nila at ginamit din po yan ng isang vlogger na si Jam Magno para sirain si Atty. Vic Rodriguez at mga vlogger din ni Bongbong Marcos. Pero ngayon, nagkaroon na po ng kalinawan, mga kababayan po natin, yung mga ibinulgar, expose ni Atty. Vic Rodriguez. O, ito muna. Pakinggan muna natin ang ilan sa na-expose ni Atty. Vic Rodriguez. Hinihingi nila sa akin nung ako'y executive secretary na gawin ko silang chairman ng COMELEC, gawin ko silang chairman ng PAGCOR, gawin ko silang chairman ng PCSO, at gawin ko silang chairman ng Civil Service Commission. Hindi sila kwalipikado. O, diba? So, ito, patuloy natin ang video ito, ha? At sabi ko nga sa inyo, talagang hindi nagkamali ng expose si Atty. Vic Rodriguez. Kasi nag-aaway yung dalawang opisyal, pero nagpapalakasan po sila kay Lisa Marcos kung sino ang tapat, no, na mas manatili sa pwesto bilang opisyal ng Bureau of Immigration, mga kababayan. Tinawag pa ni Ripizo si Viado at ang kanyang liderato na holier than thou. Nauna nang inakusahan ni Ripizo si Viado na tinutulugan ang high-profile deportation cases ng ilang controversial Chinese nationals. Kasama riyan si Tony Yang, ang nakatatandang kapatid ng economic advisor ni FPRRD na si Michael Yang. Talagang kailangan pabanggitin, ha, yung pangalan ni FPRRD. At ang magkapatid na Sheila at Alice Guo na pawang nasangkot sa illegal pogo operation. Yan, mga big time po yan. Kung gusto nilang proteksyon na yan, di ba? O kung humingi sa kanila ng proteksyon yan,
alangan naman walang pera na involved diyan, mga kababayan po natin, no? Dahil sinasabing tumakas daw si Alice Goo at dumaan sa immigration. Kung totoo yan, at ang kanyang kapatid, de tiba-tiba po, no, yung mga tumulong diyan kay dito po, no, sa mga taong ito. So ngayon, mga kababayan po natin, bakit kilisa sila nagsisipsipan? Doon ba nire-remit? Question mark, no? Yung kanilang nakukulimbat. Tanong lang po yan, no? Hindi po tayo nag-aakusa. Doon po ba napupunta kay Lisa yung kanilang kinukulimbat at mukhang palakasan po sila ng remit. Sinong malaki may bibigay, siya po yung panalo. Pwede kaya yan? Tanong lang po, mga kababayan. Ani Repizo, Marso pa na ilabas ang resolusyon sa suspended deportation ni Yang pero wala pa ring aksyon si Viado hanggang sa ngayon. Ilang buwan... Pwedeng away-away yan dahil sa palakasan ba? Sino mananalo? Di siya yung tiba-tiba dyan. Parang yung sistema dyan sa Bureau of Immigration, parang kay Comelec George Erwin Garcia lang. Mga kababayan po natin, no? Kung sino yung malaking bigay, siya yung panalo. Kaya na sinasabi ni Attorney Harold Respicio, no? Parehong nagbigay. So sabi niya, talo ka. Gustong bawiin yung binigay mo, mag-file ka na ng petition para i-disqualify namin yung nanalong kalaban mo. Grabing negosyo po. BI and Comelec. Parang pareho palang malaki, no? Paldo-paldo pala sila dyan, mga kababayan. Na rin daw nakatenga ang kaso ng mga guwo. Taliwas daw ito sa mga kaso ng umano'y pogo bosses na sina Wang Qixin, Chan Jiansong at Lu Shangfan na isang araw lang naaprubahan na ang kanilang bail petition. Dahil siyempre, no, may lumalakad nga. Daw ito sa isang fraternity brother ni Viado at isang personalidad na kinilalang si Ana C. Umabot daw sa 30 million pesos ang sangkot na pera. Wow, million talaga, no? Baka billion ngayon, mga kababayan po natin. Sa ikalawang bahagi ng liham, tinanggi rin ni Repizo na siya ang nasa likod ng white paper issue sa BI. Git niya, hindi niya kailangang magpaka-anonymous dahil pinararating niya ng direkta kay Viado ang kanyang mga saloobin. Noong nakaraang linggo, inihain ni Senator Win Gatchalian ang Senate resolution. So, ayan po mga kababayan po natin, no? Kanya-kanya sila sipsipan dito kay Lisa Marcos, no? At kung sino pa talaga yung dapat matanggal at kung sino ang may iwan sa pwesto. So, siguro sabi ko nga sa inyo, mga kababayan po natin, malaking source ng corruption kasi dyan. Lalong-lalo na po yung mga VIPs na gustong makapasok or makalabas ng ating bansa sa illegal na paraan. So, wala kasing makagawa niyan kung sila lang. Siyempre, no, babayaran yung mga tauhan, lahat ng mga involved sa gagawin nilang illegal, babayaran. Napakabilis lang po sa kanila palusutin, mga kababayan po natin. And itong pagkasangkot ni Lisa Marcos, anong ibig sabihin yan? So, kayo na pong bahala mag-isip dyan, mga kababayan po natin. Pero sabi ko, ika nga, no, totoo po yung sinasabi ni Atty. Vic Rodriguez na talagang pagdating po sa na-appoint na official ng gobyerno, particularly mga cabinet secretary, asik ni Bongbong Marcos, talagang may kinalaman po itong si Lisa Marcos. Yan po ang ibinulgar ni Atty. Vic Rodriguez. At ngayon napapaisip po tayo na mukhang totoo nga na ang nagpapatakbo ng ating bansa, kaya na sinasabi ni Amy Marcos, ay si Lalay at si Lolong dahil po sa mga nangyayaring nagkakainitan dyan sa Bureau of Immigration. So, big time talaga nasa immigration and of course, yung nasa Comelec, tibang-tiba. So, sana mga kabayan po natin, yung mga yan is karma yan, no? At yung ginagawa po nila na yan ay babalik sa kanila kagaya po yung ginagawa nito si George Erwin Garcia. Ibang klase po ngayon ang administrasyon ng Bongbong Marcos.